that, meron din po tayo. Alright, good morning and welcome back. At speaking of school, syempre, pasukan na po ng mga bata. Kaya naman, yung mga anak natin, ako, kailangan alam natin kung anong kanilang mga dadalhin sa mga eskwelahan. Especially, particularly, ang napaka-importante yung mga bags nila. So, of course, ang kanilang favorite, ngayon nauuso talaga for the past few years ang mga backpack kasi nga, mas mabilis for them to carry their stuff. Anyway, pero alam niyo po ba kung ano yung, kumbaga hindi, kung alam niyo ba na minsan kung hindi tama ang paggamit ng backpack ay maaaring makasama ito sa health ng inyong mga anak. Ngayon, para malaman natin ang mga detalye tungkol dyan, kasama po natin ngayong umaga si Dr. Paul Atienza, Ortho Spine Specialist po siya. Good morning, Doc. Yes, good morning, Lynn. We're here to talk about sa mga backpack sa mga bata. Yes, I'm very interested kasi yung mga bata ngayon, pabigat yung mga libro nila, pakapal, parami mga libro. So, unang-una, makakasama nga ba talaga ang paggamit ng backpack ng mali sa mga bata? Opo. Yung mga present studies kasi ngayon, lumalabas na itong mga batang ito, pag sobrang bigat ang dala ng backpack, yung mga likod nila, yung leg, tsaka yung balikat ay kakaroon ng problem. Back pains, muscle pains, gano'n. How about sa growth nila? Nakaka-apekto ba ito? Kasi narinig ko dati, pagka masyadong mabibigat ang binubuhat mo habang bata ka pa, hindi ka lalaki ng tama. Hindi ka raw tatangkad, they say. Is it true? Actually, hindi naman. Kasi when you have yung backpack niya, sobrang bigat, sobrang once tinanggal siya, nakaka-recover naman din yung nila, body nila. Okay. Hindi siya permanent. Hindi permanente yung effect niya. Pero ano po ba yung tamang bigat ng backpack? For example, yung mga grade 1, for example, mga 60-pounder sila o 60 pounds sila. So ano ba ang dapat na bigat ang carry nila? Mga 10 pounds, ganun? Siguro hindi naman, di ba? Usually, ang tamang bigat ay nasa 10 to 15% ng body weight. 10 to 15%. Pero maximum tayo hanggang 20%. Oh, 20%. Like for example, yung mga backpack, depende po kung gaano kabigat yung... Ito kanina kasi nilagyan ko na napakaraming mga bagay. Okay. So basically, mas maganda siguro kung if you can weigh yung bag bago mo bilhin, ano? Kasi Yes. iba mabigat talaga. Okay, so ano po ba dapat i-consider sa pagbili ng backpack, Doc? Usually, meron tayong backpack dito, no? Usually, dapat yung backpack natin... Puno na po kasi ito ng libro, kaya Eto, mabigat siya. Okay. kailangan titingnan nyo po kung padded. Para yung, at saka mas malapad siya. Kasi kung malkitid lang siya, tapos hindi padded, pag dito natin nilagay, sobrang bigat, naiipit yung mga nerves sa kilikili ng bata. So, babaon sa mga shoulders nila. Makikita nyo siya, pag galing sa school, pag uwi ng bata sa bahay, pag tinanggal mo yung backpack, may red marks. Oo, markado na sila. So, ibig sabihin, may pressure. Mali yun. So, dapat mas malapad para evenly distributed. Tapos, well-padded. Tsaka meron siyang, yung strap, kailangan pareho sinusuot. Suot. Kasi napapansin ko marami sa mga bata ngayon, yung style nila talaga ganito lang. I'm carrying my bag. It's so cool. Isa lang talaga. So, masama yun. Masama yan kasi tendency is tatagilid tayo. So, isang half ng body lang yung nagkakaroon ng weight. So, dapat equal siya. Okay. How about naman, okay, that's a distribution of weight. Pero how about naman yung laki? Kasi di ba sometimes yung mga bata, malalaki yung mga backpack na hanggang sa puwitan na nila. Is that right? O kailangan nasa likod lang nila? Dapat hindi siya bababa ng waistline yung dulo. So ideally, between ng pusod, dito, at saka dito sa may hip bone. So in between dyan yung dulo ng backpack. So importante pa lang, pag binibili pa lang yung backpack, sukatin na nila. Dapat saktong size at yung strap, pag in-adjust, tamang-tama lang. Paano yung, Doc, yung nauuso ngayon naman, di ba? Aside from backpack, mas nauuso na rin ngayon yung mga merong hila-hila, tama ba? Is it good also? This is better kasi, syempre, pag masyadong mabigat na yung dala nila, so hihilahin na lang nila ito, hindi na advice na buhatin. Ang problem lang dito, ang magiging isang problem din dito, pag ang school nila, second floor, third floor, going up, going down, so, kailangan din nilang buhatin ito. Oo. So, kung bubuhatin na, kailangan na i-bend yung knees, tapos bubuhatin nila. Pala. Kasi may iba, Dok, pagka buhat nila ganito, so nakadiretso yan, masama yun. Yes, masama yun para sa likod ng bata. So, the weight has to be carried by your legs, not your back? Yes. Tama ba? Opo. Okay. So, dapat pala turuan niyo rin yung mga anak niyo kung paano properly magbuhat. Oh, okay. Tsaka That's very interesting. At saka isa ring maganda po rin po para hindi yung bigat, no, lalo na sa backpack, yung pagsasalansan po ng mga laman. Oo. So usually yung mas mabigat po dapat dito sa dulo natin.
Nasa sa dulo bottom? ng bag, sa loob, Likod? sa loob. Sa loob po. Pinakamalapit dito sa Yes, likuran. pinakamalapit sa likuran. Yung Oo. pinakamabigat na part. Oo. And then yung sa loob. Kaya pas maganda yung backpack, pag binuksan nyo po, may compartment siya. So yung mabibigat na compartments, pinakadikit siya dun sa likod. So dito siya sa part na to. Tapos Sa yung likuran. magagaang dito sa kabilang side. Tapos always check po na pagka tinimbang natin yung backpack, usually libro lang ang tinitimbang natin. Pero tandaan nyo, ang bata pagdating sa school, lalagyan ng baon niya, Oo. drinks. Kunyari, 1 litro ng mineral water, 1 liter is very heavy na yun. Oo. Mabigat na po yun. So dapat, check din natin yung mga nilalagay ng bata. Pag uwi sa bahay, may nilagay na laruan, hindi mo chinek, then the next day, meron na, pagdagdag weight na naman yun. Okay, last question, Doc. Scoliosis. Nakaka-cause ba ng scoliosis ang pagdala ng mabibigat na backpacks? Actually, hindi po. Hindi Wala. po siya naka-effect. Okay, walang kinalaman pala. Okay, maraming salamat, Dr. Paul Atienza. Ayan po mga kapuso, sana po may napulot kayong mga mahalaga impormasyon sa tamang pagpili ng backpack at paggamit para sa inyong mga anak. Diyan lang po kayo, balik agad ang unang hirit.